at 43 na pangkaraniwang sesyon ng ika-12 Sangguniang Panlunsod ng Maynila. Ang kagalang-galang John Marvin C. Yulcer Bernieto ang siyang mangunguna bilang regular na tagapangulo at siyang magbubukas ng ating pagpupulong. Kasunod nito ang pagtugtog ng pambansang awit, ang panunumpa sa watawat at panalangin na pangunguna ni kagalang-galang Niño de la Cruz mula sa ika-unang distrito ng Maynila. Ang lahat po ay magsitayo. The regular session of the City Council is now called to order. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, as we prepare for this Tuesday afternoon, we pause to express our gratitude for the week that has passed. Thank you for the moments of joy, the challenges that have strengthened us, and the lessons that have shaped us. We are thankful for the love that surrounds us and the opportunities to grow. May our heart be filled with appreciation for the blessings, both big and small, that you have bestowed upon us. As we stand at the threshold of a new week, we seek your guidance and strength. Grant us clarity of purpose and intention as we embark on the days ahead. May our actions be aligned with your will, and may we find purpose in our work and interactions. Help us to approach challenges with resilience, and may our endeavors be guided by love and compassion. As we set our intentions for the week, may they reflect the values of our faith. Bless our efforts, and may we be an instrument of your peace in all that we do. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At
Sir Secretary, please call the roll of members. Under First District, Honorable Irma Alfonso Huson, Honorable Nino de la Cruz, Honorable Jesus Pajardo Jr., Honorable Martin Isidro Jr., Honorable Moises Lim, and Honorable Eric Ian Nieva. Under Second District, Honorable Ruben Benaventura, Honorable Rodolfo Laksamana, Honorable Macario Lacson, Honorable Numero Lim, Honorable Roma Paula Robles Dalus, and Honorable Darwin Sia. Under Third District, Honorable Terence Alibarbar, Honorable Arlene Malia Atienza, Honorable Pamela Pa Pogoso Pascual, Honorable Ernesto Isip Jr., Honorable Joanna Maureen Nieto Rodriguez, and Honorable Timothy Oliver Sarcal. Under Fourth District, Honorable Kistel Maribacani, Honorable Don Juan DJ Bagat Singh, Honorable Luisito Chua, Honorable Luisa Marie Lady Quintos Tan, Honorable Science Reyes, and Honorable Joel JTB Villanueva. Under Fifth District, Honorable Laris Borromeo, Honorable Roberto Espiritu II, Honorable J.B. Hizon, Honorable Ricardo Boy Isip Jr., Honorable Shari Ortega, and Honorable Raimundo Yopanco. Under 6th District, Honorable Benny Pagabanta III, Honorable Carlos Castañeda, Honorable Salvador Philip Lacuna, Honorable Elmer Par, Honorable Luis Uy, and Honorable Luciano Veloso. Ex-officio members, Honorable Leilani Marie Lacuna, and Honorable Juliana Ray Ibay. Your Honor, as of 2:07 in the afternoon, we have 15 councilors present on this 143rd regular session. 15 members answered the first roll call. 1 minute recess declared by the chair.
to boost its full potential to attract more visitors, which in turn would prove beneficial to its beloved residents. The Department of Tourism, Culture and Arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1. Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula redevelopment, Plaza La Liga Filipina enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2. Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DT-CAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3. Santa Cruz. The only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DT-CAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4. Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda redevelopment, Carriedo redevelopment, Resume. Mr. Secretary, please call the roll of members. With the arrival of Honorable Darwin Sia, Honorable Terence Alibarbar, Honorable Cristel Maribacani, Honorable Salvador Philip Lacuna, and Honorable Juliana Ray Ibay, Your Honor, as of 2:10 in the afternoon, we have now 21 members on this 143rd regular session. 21 answer the second roll call. We have a quorum. Majority Floor Leader. Yes, good afternoon, Mr. Presiding Officer. Good afternoon to our colleagues. We are now in item number 7, the reading and approval of the minutes of the regular session held on April 11, 2024. May I move to dispense with the reading of the minutes of the regular session held on April 11, 2024. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the reading of the minutes of the regular session held on April 11, 2024. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
Your Honor, may I move for the approval of the minutes of the regular session held on April 11, 2024. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve the minutes of the regular session held on April 11, 2024. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we now proceed to item number 8, the business for today for first reading. May I request the Secretariat to please read item number 1. Mr. Secretary, please read. Item number 1 for first reading, a letter from Manila City Engineer Armando L. Andres, Department of Engineering and Public Works, Manila, endorsing the request of FG Ginto Construction and Trading Incorporated relative to the project pipe laying of sewer line along Moriones Street, Asuncion Street, and Lacandula Street, Manila, as per basic papers. Your Honor, may I move to refer item number 1 to the Committee on Engineering and Public Works. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 1 to the Committee on Engineering and Public Works. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 2, a letter from Mr. Arnel Sting of Barangay 80, Zone 7, District 1, relative to his complaint against Barangay Kagawa Dispenser Dalena of the same barangay for appropriate action as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 2 to the Committee on Barangay Affairs. There is a motion to refer item number 2 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 3, a letter from Mr. Dandan Caparas of Barangay 41, Zone 3, relative to his complaint against Barangay Kagawad Anselmo Bautista Pablo of the same barangay for appropriate action as per basic papers. I move to refer item number 3, Your Honor, to the Committee on Barangay Affairs. There is a motion by the Majority Floor Leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 4, a letter from Punong Barangay Medrano U. Siriban of Barangay 336, Zone 34, District 3, Santa Cruz, Manila, relative to their barangay ordinances requesting for its review as per basic papers to wit. Number 1, Barangay Ordinance Series 2024-001, an ordinance prohibiting all men roaming within the vicinity topless or half-naked, that the barangay will implement penalties for all violators. Number 2, Barangay Ordinance Series 2024-002, an ordinance prohibiting all residents spitting within the vicinity, that the barangay shall implement penalties for all the violators. Number 3, Barangay Ordinance Series 2024-003, an ordinance prohibiting all smokers and asking children to buy cigarettes to the sellers like sari-sari stores. And number 4, Barangay Ordinance Series 2024-004, an ordinance prohibiting all 17 years old below, no loitering within the vicinity from 10 p.m. to 4 a.m. Your Honor, respectfully move to refer item number 4 to the Committee on Barangay Affairs. There is a motion to refer item number 4 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 5, a transmittal letter from Punong Barangay Robert D.C. Magalong of Barangay 482, Zone 48, District 4, Manila, relative to their barangay ordinance entitled, an ordinance prohibiting the dumping of garbage materials, waste, refuse, and other litter in any public place and not designated as dumpling place of Barangay 482, Zone 48, District 4, for violation thereof, requesting for its review as per basic paper. Your Honor, I move to refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs. There is a motion to refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we are now in item number 6 for second and final reading. This is the draft ordinance number 8220, a resolution granting the accreditation of Samahan ng mga Mandaragat ng Baseco Incorporated with address at 93 Block 1, Aplaya, Baseco, Port Area, District 5, Manila, as People's Organization in the City of Manila, authored by Councilor Ricardo A. Isip, Jr. Your Honor, the committee submitted its report, favorably submitted this report, Your Honor. May I move to adopt the said committee report. There is a motion by the Majority Floor Leader to adopt the said committee report on Committee on Cooperatives, NGOs, and POs. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, may I move to tackle on the floor the said draft resolution. There is a motion by the Majority Floor Leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I seek the recognition of its principal author, Councilor Ricardo A. Isip, Jr. Councilor Ricardo A. Isip Jr. is recognized. Magandang hapon po, Ginoong Tagapangulo, ang ating butihing
Vice Mayor Honorable John Marvin Yulcel Bonieto at sa ating punong mayorya na kinakatawan ngayon ng ating konsehal sa ikaapat na distrito, Konsehal Joel Villanueva, at sa aking mga kasamahan dito sa ika-12 Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Ginoong Tagapangulo, ang samahan ng mga mandaragat ng Baseco ay lumapit po sa ating tanggapan upang hilingin po na sila po ay bigyan ng pagkilala. Bilang isang lehitimong asosasyon na partikular po matatagpuan natin sa lugar ng Barangay 649 sa Baseco. Ito naman po ay kinatigan ng ating kagalang-galang na punong barangay, Diana Espinosa ng nasabing barangay, na kinikilala po ang samahan ng mga mandaragat sa Baseco na bilang isang people's organization sa kanilang lugar. Sila po ay kinocompose of mahigit kumulang po 417 na mga miyembro po na mga nangingisda po sa lugar natin sa Baseco. Kung meron hong fish port sa Malabon at kung nanaisin ng pamalang lungsod na mapalakas natin yung ating industriya ng mangingisda po, ay pwede ho natin gawin sa dami ho ng mga ngisda. Sa District 5 pa lamang ito. Naniniwala po ako dun sa mga karatig distrito gaya ho ng sa Tondo at sa District 3 na meron ding nasasakupan na dagat, ay maaari silang maging parte ng pagpapalakas ng industriya ng mga mangingisda dito sa siyudad ng Maynila. Ginoong Tagapangulo, sila rin po ay gumawa ng board resolution na nagkaisa po sila na sila po ay hihingi ng tulong sa Sangguniang Panglungsod para ho magpa-accredit. Ito pong mga mangingisda natin ay ang kanila palang registration ay magmula sa Bureau of BFAR, Your Honor, na doon sila nag-a-apply at sa Coast Guard po natin. Ang Coast Guard po, ang ginagawa, pinipicturan po yung itsura ng bangka nila, tapos nilalagyan po ng numero yon kasama yung may-ari ng bangka para ho siguradong kung may lalabag po sa mga batas na pandagat, ay madali ho ma-identify kung kaninong bangka yon at kung sinong may-ari po. So, sa ngayon po, yun po ang katatayuan ng ating mga mangingisda po sa lugar ng Baseco. Nakakalungkot lamang po na sa ating siyudad ng Maynila, alam ko parang wala tayong departamento na direktang magkikater sa kanila, sa kanilang mga pangangailangan ho bilang isang mamamayan at sa industriya ng mga ngisda. Sa ngayon po, ang alam ko pong nalalapitan nila ay yung ating DPS, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali base doon sa committee hearing po natin. At Your Honor, ito pong application po nila ay sana ho mabigyan ng importansya ng Sangguniang Panglungsod bilang para ma-accredit po sila bilang isang ang lehitimong organisasyon na alam ko po na parte po ng kanilang paghihirap ay nabibiyaan po ang lungsod ng Maynila pagdating ho sa pangangailangan sa pagkain. Sa dami ho nilang mga ngisda na pumapalaot po tuwing madaling araw at nagbabaka sakali na may mahuling mga isda po, siya naman hong ibinibigay sa mga mamamayan bilang kanilang pamamaraan ng negosyo, ay napapakain naman po ang mga mamamayan ng mga taga-Baseco. Your Honor, sana ho mabigyan ng pagtingin din na pagkakataon dahil nagawa ho sa ibang lugar na merong mga dagat na napalakas nila gaya ho ng Malabon, tingin ko ho, pwede nating magawa ito sa lungsod ng Maynila na mabigyan sila ng partikular na pagtingin pagdating ho sa kanilang hanap buhay. Yun lamang po, Your Honor. Ako po yung umaapila sa mga kasamahan ko po sa 12 City Council na mapaboran po at aprobahan at
mabigyan ng pagsang-ayon ang approval ng resolution na ito. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you. Majority Floor Leader. Your Honor, may I move to open the period of discussion and debate? There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Councilor Marjorie Isidro Jr. is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Meron lang po akong ika-clarify o ililiwanag kay Konsyal Boy Isip. Ito pong organisasyon ito, organisasyon po ba ng mga mangingisda po ito? Mangingisda. Opo. At nabanggit niyo po kanina na aabot ng 407 yung members ng mga mangingisda. Clarify ko lang po, pag sinabi niyo po kasing mangingisda, may bangkayan. Ibig niyo sabihin, 407 din yung bangka doon sa may Baseco. Baka ho magsiksikan kayo doon. Councilor Boyce. Ginoong tagapangulo, parang hindi ho nalalayo siguro yan sa, kunyari, taxi driver. Hindi naman ho ibig sabihin yung taxi driver po ay mayroon siyang taxing pagmamayari. Maring nakikigamit po siya ng bangka or nakikiangkas siya doon mismo. Kasi minsan sa isang malaking bangka po na ginagamit, minsan 2-3 po sila dyan na yung isa tagahango po ng lambat, yung isa naman ho yung nagmamaneho, yung iba naman ho siyang kumukuha, nagkokolekta naman po ng mga nahuli. So may numero lamang po na mga bangka na kanila pong pinarehistro, unang-una sa BIPAR at pangalawa ho sa Coast Guard na siya nagbabantay ng dagat po dito sa Manila Bay, Your Honor. So meron po ba kayong listahan ng ilan po ba talaga yung bangka na nakarehistro sa BIFAR? Councilor Boyce. Your Honor, pwede po ba akong makahingi ng 1-minute recess para lang ho ma-check ko lang po yung eksaktong numero? 1 minutong pagpapahinga.
Ginong Tagapangulo, pagkatapos po ng pagkakataong mabusisi po ang mga dokumento, sa katanungan po ng ating butihing konsehal Marjon Isidro ng ikaunang distrito ng Maynila, napag-alaman po ng inyong lingkod, ayon po sa list of registered boats in the City of Manila, itong nakaraang taon 2023, ay lumalabas po na merong 85 na fishing boats ang nagagamit po ng ating samahan ng mga mandaragat ng Baseco Inc. Your Honor. Yes. Councilor J.B. Hison. Councilor Marjon Isidro. No more questions, Your Honor. Maligaya na po kung narinig ko na meron palang membership 85. Sa susunod siguro, palagyan natin ng terminal yung mga bangka. Joke lang po. Your Honor. Councilor J.B. Hison. Maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, nais ko pong ibigay ang aking suporta sa resolution po ni Konsehal Boy Isip na nagbibigay pagkilala po sa asosasyon po ng mga mandaragat ng Baseco. Noong panahon po nung kapatid ko po, nagkaroon po kami ng opportunity pong makasalimuha po ang ilan po sa mga membro nila. Dahil nung panahon po na yun, yung kapatid ko po namigay po ng mga bangka po sa mga tiga Baseco po nun. Kausap ko po kanilang kapatid ko, I believe, siyam po, 9 na bangka ang naipamigay po ng aking kapatid. Sa katunayan, nung nire-review namin yung mga pangalan ng bangka, nakita ko yung pangalan ng kapatid ko doon. Natutuwa ako na hanggang ngayon, buhay pa rin po ang bangka. Ngunit kaya rin po ako nagsalita po ngayon, nais ko lang din po sigundahan yung isang obserbasyon po na nakita kanina ng kasamahan kong konsehal sa 5 Distrito. At yun po yung punto na parang kulang po tayo sa opisina sa loob ng City Hall pagdating po sa pangangalaga sa ating katubigan, pagdating po sa mga regulasyon po sa ating katubigan dahil po ang mga matters po related po sa Manila Bay, related po sa internal waters ng City of Manila ay bumabagsak pa rin po sa DPS. Naniniwala po ako na masyado na po yatang maraming trabaho ang DPS kung aasikasuhin po nila ang cleanliness ng lungsod ng Maynila, ang pangongolekta ng basura, ang pagtanggal ng mga obstruction, tapos sila rin po ang mamamahala pagdating po sa katubigan sa lungsod ng Maynila, rehistro ng mga bangka, listahan ng mga mandaragat. So siguro po, nais ko lang po i-express po sa aking mga kasamahan sa Sueb City Council na siguro po napapanahon na po na gumawa po tayo ng bagong departamento o kahit isang simpleng bureau lang po, specifically for the internal waters po ng lungsod ng Maynila. Nang sa ganun po ay mas ma-address po natin yung mga concerns nila dahil kita naman po natin, di natin namalayan. Meron po tayong mga mangingisda sa lungsod ng Maynila at marami po sila. At yung opisina po nilang kinapag-coordinatean, I believe po masyado na pong maraming trabaho po. At lumabas din po yan, actually, yung impormasyon na yan. Nung nagko-committee hearing po kami ni Consel Tol Zarcal, doon po sa isang ordinansa ko po pagdating po doon sa Environmental Fee Ordinance. Lumabas po yan na ang implementing arm po magiging DPS at mahihirapan po sila dahil masyado na po silang stretched thin. So hinihikayat ko lang po ang aking mga kasamahan na pag-isipan na rin po ang pagbubuo ng isang bagong departamento na talaga pong tututok po sa problema pagdating po sa internal waters ng lungsod ng Maynila. Yun lang po at sana po supportahan po natin ang resolusyon ni Consel Boy Isip. Maraming salamat. Councilor Boy Isip.
Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Nais ko lamang ding hong i-manifest yung aking obserbasyon po during the committee hearing. Nung tinanong po natin sila kapag nangingisda ba sila, meron bang mga ahensya ng ibang pamahalaan sa ibang city po ang nakikialam po sa kanilang pangingisda. Yun po ang masakit na katotohanan na kung saan pag nangisda po sila, bigla na lang may humuhuli sa kanila at sinasabing kami po ay munisipalidad ng ganitong probinsya at hindi kayo pinapayagan dito at uhulihin po sila. Ang katanungan ko rin po ay unang-una, meron ho bang yung legitimate na boundaries ang mga dagat po natin na masasabi natin ito ay para sa syudad na yon at ito ay para sa probinsya na yon, ito ay para sa ganitong lokalidad lamang. Nakakaawa po yung mga mangingisda natin na minsan pag nahuhuli, nagbabayad ng 2,000, 3,000, pinakamalaki hanggang 5,000 po. Ilang isda ho ang kailangan nilang hulihin para mabawi ito at mabenta po. Kaya nga ho, i-request ko rin sa Sangguniang Panglunsod na ito ho ay maimbestigahan din. Maimbitahan din po ang ating mga mangingisda at para humabuksan ang usapin na ito, patungkol ho dyan sa mga ginagawang masasabi ko ho, parang walang matibay na basihan na paghuhulihin na lang ng paghuhuli ng mga mangingisda po ng mga taga Maynila kapag sila po ay pumalaot. Alam naman natin, ang pangalan ho ng bay na kung nasaan yan sila nangingisda ay Manila Bay. Tayo ay syudad ng Maynila. So nagugulat po ako at nagtataka ako bakit sila laging hinuhuli kapag nagtatrabaho at naghahanap buhay na po sila. Sana ho mabigyan ng pansin at matingnan ho kung nararapat ba silang ulihin, hanggang saan po dapat sila mangisda, at meron bang mga dokumento na dapat silang kunin or makuha para ho hindi na sila hulihin. Yun lamang po, Your Honor. Councilor Monyo Pangco. Yes, Your Honor. 100% po ako sumusuporta dito sa resolution na to. At naalala ko pa noong 90s, yung pumupunta ako Baseco, talagang magbabangka ka para ka makapunta sa isla ng Baseco. No, at talagang marami pang mga bangka nung araw kasi talaga yung mangingisda, punong-puno yung isla na yan. At tanda-tanda ko pa lahat yun dahil talaga nakaikot ako ng Baseco nung araw. At ito ay natutuwa din po ako dahil at least makikilala natin na dito sa Maynila na may mangingisda pa pala dito sa atin. Totoo po yan. At maganda po yung mga obserbasyon ni Consel Boy Isip, nila Consel Attorney J.B. Hison, na kailangan it's about time, no? Mag-uumpisa po dito sa People's Organization, magsasama-sama po tayo. At para mabantayan na rin po natin yung sa ating sarili. Di ba? Saan ba talagang boundary natin pagdating sa Manila Bay? Dahil lang totoo niyan, ibang syudad pa nagbabantay para sa atin. Dapat may sarili rin tayong tubig na binabantayan. So yun lang po. Muli, congratulations in advance sa samahan ng mga mandaragat ng Baseco. At siguro sila po ang simula, no, para ayusin na po natin lahat to. At suportahan po natin 100%. Maraming salamat po. Your Honor. Councilor Uno Lim. Your Honor, katulad na nga ako kanina ng pinag-uusapan, yung boundaries po ng territorial waters, tayo po ay meron hong inintroduce po na ordinansa patungkol po dun sa karagatan na pag-aari ho ng lungsod ng Maynila. Actually po, doon sa Manila Bay, kung makikita po nyo mula ho sa Manila Bay, 20 nautical miles mula ho sa Manila Bay, papunta ho sa karagatan, yun ho ang pagmamay-ari ho ng lungsod ng Maynila. Kaya ho kung sino man ho ang dadaan doon, mangingisda at lalapag ho doon sa loob ng 20 nautical miles na nasasakupan ho ng ating karagatan, ay kailangan ho na magkaroon ho ng karagdagang permit dapat sa ating lungsod. Pero dahil nga ho wala ho tayong permit na nilagay, so kaya nga ho tayo po'y naghain na lahat ho sana ng mga barko na dadaan, sana ho alam ko po yun po ay kasalukuyan nakabinbin po sa komite, at sana ho ay
hinihiling ko po na para ho ito pong napakaganda ho nung resolution po na hinain ho ni Consiel Boy Isip, at yun hong ordinansa ko ho ay patungkol din ho para ho sa kaligtasan ho ng mga mandaragat ho natin dito sa Baseco na ito. Yun nga ho patungkol din ho sa kaligtasan nila, na para na hindi rin ho sila ma-eet sa puwera, dahil nga ho yung ordinansa na yun para ho sa kaligtasan, dahil yun ho, yung mga territorial waters ho ng jurisdiction ng City of Manila, doon ho ay talaga namang i-identify na ho natin na lahat ho ng papasok ho doon ay binibigyan na ho natin ng karagdagang karapatang penalties ang lahat ho na magbabiolate ho doon. Anyway po, at nais ko lamang din hong susugan yung akreditasyon ng People's Organization, kung saan itong BFAR, kapag naging accredited po sila as People's Organization ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagbibigay po sila ng several benefits. Katulad po ng access to resources and support. Kaya nga ho, sana ho, magkakaroon doon sila ng mga funding opportunities. Huwag ho kayong matakot. Ang mga accredited POs po, nagbibigay ho ang Bureau of Fisheries and ang mga BFAR ng grants, subsidies, and other financial supports for various projects related to fisheries and aquaculture. Kaya nga ho, kung gusto nyo hong madagdagan ho ang pangkabuhayan ng palais, tumas pa ho yung pangingisda ho doon sa area na ho yun, lalong-lalo na ho doon ho sa mga nasasakupan ho ng area natin, yun ho, open ho kayo doon sa BFAR. Meron din ho silang technical assistance na ibinibigay, at yung mga equipment and infrastructure, yung mga boats po, pwede din ho nilang i-upgrade dyan. Makipag-coordinate lang ho kayo. Meron din ho sila mga training programs, workshop and seminars, saka mga policy support, advocacy and representation. Meron din sila mga market access and development. Meron din silang mga livelihood programs. I-access din nyo ho yan. Meron din sila mga resource management. At siyempre ho, ang isa ho sa pinaka-vital na impormasyon, bakit kailangan hong i-accredit ho natin dito sa ating pamahalaan lungsod ng Maynila ang mga ganito hong klase ho ng mga organisasyon, para ho ma-enhance ho yung legitimacy at yung recognition po nila. Dahil doon po kasi, Your Honors, it is often beneficial for people's organization to be accredited by both the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the local government of Manila. So marami hong reason why dual accreditation can be advantageous as well. So yung mga broader support network, so magkakaroon pa ho sila na mas malawakang access to additional resources and support. Hindi ko nga lang ho alam kung yung mga funding and programs ho, medyo hindi lang ho natin niya alam yung mga LGU funding po patungkol sa mga mangingisda, dahil medyo gray area ho, dahil medyo hindi pa ho tayo biyasa tungkol sa mga mangingisda. So yung mga integrated support at mga regulatory compliance and facilitation. Anyway, tayo po ay sumusuporta dito sa nasabing people's organization na to, at sana ho yung ordinansa po patungkol ho doon sa territorial jurisdiction ng lungsod ng Maynila, ito ho ay patungkol ho doon sa kaligtasan ng mga mandaragat ng ating lungsod. Maraming salamat po. Councilor Boy Isip. Maraming salamat po kay Ginoong Konsyel Uno Lim. Sa katunayan po, ako hihingi rin po ng tulong sa kanila na yung nabanggit ko po kaninang maimbestigahan po yung mga panguhuling ginagawa po ng mga ibang probinsya na nakapalibot po dito sa Manila Bay. Lalo na't nabanggit ni Konsyel Uno Lim yung 20 nautical miles. Nung sinilip ko po, katumbas pala to ng 37 kilometers. So 37 kilometers, napakalayo na ho yun. Kung babaybayin mo yun, ang layo na. Sa tingin ko naman, hindi umaabot yung mga mangingisda natin ng ganung kalayo. Kasi unang-una, gastos din ho yan sa krudo, sa gasolina na ginagamit ng kanilang motor kung sobrang layo. At kung meron naman nahuhuli sa pagitan ng hanggang 5 kilometro lang o 10 kilometro, doon na gagawin na ng mga mangingisda natin. Kaya nagtataka po ako
na tila merong nangaabuso sa mga mangingisda para ng syudad ng Maynila. Kaya sana ho ay mabuksan din ho ito na minamanifest ko ngayon na maimbestigahan po yung kalalagayan ng mga ginagawang panguhuli po sa mga mangingisda natin. Your Honor, nais ko rin ho banggitin ngayon, nandito ho yung ating mga opisyales po ng Sama ng Mandaragat ng Baseco na pinangungunahan po ng kanilang Pangulo, si Rodelio Taladro, si Vice President Gilberto Del Monte. Andyan din po si Secretary Nerissa Gallo, Treasurer Connie Ocasla, at ang kanilang Board of Trustees, Richard Nalos, PRO Reynante Monito, at ang iba't iba kanilang mga membro. So Your Honor, yun lamang po. Maraming salamat po. Councilor Lou Veloso. Thank you, Your Honor. Sinasabi na ako po walang pagduda dito sa resolution na ito at napaka-importante at napakatagal na nga nila na ginagawa itong hanap buhay na ito. Hindi kaya nasakop din ng ma-incheck yung lugar na ito? Ang sumisita sa kanila. Baka nasa Manila Bay na yung... hindi, joke lang yun. Ang gusto ko susugan na yung sinabi kanina ni Consel Uno Lim na napaka-importante itong boundaries natin. Alalahanin po natin na meron tayong plano na reclamation din sa Manila Bay at ang Pasay ay meron din. Kaya baka maging malaking problema yan in the future kung hindi natin naayusin itong boundary ng karagatan. So, at dito naman po sa resolution natin ngayon ay walang kaduda-duda po, 100% po na sumusuporta tayo dyan. Yun lamang po. With that, Your Honor, I move to close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments, Your Honor. There's a motion to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. For the final act, Your Honor, I move to approve draft resolution number 8220, a resolution granting the accreditation of Samahan ng mga Mandaragat ng Baseco Incorporated with address at 93 Block 1, Aplaya, Baseco Port Area, District 5, Manila as People's Organization in the City of Manila. There's a motion to approve the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Councilor Boy Isip. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. In behalf of the Sama ng mga Mandaragat ng Baseco Inc., kami po ay nagpapasalamat sa buong 12 City Council na naaprubahan po ang resolusyon na ito na magbibigay po ng accreditation sa kanila bilang isang people's organization. At hihilingin ko po sa aking mga kasama na present ngayon na sila po ay maging co-principal author po ng inyong lingkod kasama ang ating presiding officer at ang ating majority floor leader. Your Honor, yun lamang po. Mr. Secretary, please take note of the manifestation by Councilor Boy Isip. Your Honor, we are now in item number 7 for third reading. An ordinance furthermore amending Section 2A of Ordinance number 7755 under tricycle terminals as amended by including therein the loading and unloading areas of Jeronimo G. Tuason Tricycle Operators and Drivers Association or Gerson Toda Incorporated, and Section 2 of Ordinance number 7871 as amended by including therein its route measure capacity, authored by Honorable Don Juan DJ Bagatsing, Honorable Luisito N. Chua, Honorable Cristel Marie C. Bacani, Honorable Joel J.T. Villanueva, Honorable Science A. Reyes, Honorable Luisa Marie Lady J. Quintos Tan, and Honorable Ernesto C. Isip Jr., Majority Floor Leader. Your Honor, may I move to approve for third and final reading and for publication the said ordinance, Your Honor. There's a motion to approve the said ordinance for third and final reading and for publication. Is there any objection? Hearing none,
Motion is approved. Your Honor, we are now in other matters for the unfinished business for first reading. Your Honor, draft resolution number 8354, a resolution strengthen Manila's global competitiveness and quality of life in response to its current standing and the recognition of other Philippine cities in the 2024 Oxford Economics Global Cities Index as per basic papers, authored by Honorable Numero G. Lim. Your Honor, may I move to tackle on the floor the said draft resolution? There's a motion to tackle on the floor the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, may I seek the recognition of its principal author, Honorable Numero G. Lim. Councilor Uno Lim is now recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is just a resolution, of course, strengthen Manila's global competitiveness and quality of life in response to its current standing and the recognition of other Philippine cities in the 2024 Oxford Economics Global Cities Index. Your Honor, Manila, as the largest among these cities and ranked 256 globally, has substantial strengths in economics and human capital, but faces significant challenges in quality of life and governance. So, Your Honor, the recognition of Manila and other Philippine cities on this global platform presents both significant opportunities and profound responsibilities to implement measures that would enhance their standings, the well-being of the residents. Your Honor, a comprehensive urban development plan be developed and implemented for Manila, focusing on addressing the identified weakness in quality of life and governance while learning from the strengths and challenges of the order of 8 Philippine cities recognized. So, Your Honor, initiative to strengthen human capital. So, Your Honor, ito na naman ho ay isang karangalan ho sa atin hong lungsod, kung saan pinarangalan na naman ho ang ating lungsod na maging leader sa 2024 Oxford Economic Global Cities Index, kung saan pinangunahan ng Manila, kasunod ang Cebu, Cagayan de Oro, Davao. Sumunod ang Angeles, Bacolod, Dagupan, Zamboanga, and General Santos among the largest urban economies in the world. At muli, ito'y simpleng resolution lamang kung saan sana pagpatuloy pa ho natin ang ganito hong mga klase hong mga global competitiveness. At siyempre, ito po'y para sa ating mga Manileño, kung saan ibig sabihin ho nito yung quality of life in response to its current standing and the recognition of other Philippine cities. So ibig sabihin lamang ho nito, itong award po ito, yung quality of life po ng atin hong mga Manileño, talaga naman hong ibig sabihin, happy ho sila sa pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon, sa pamumuno po ng ating Mayora, Hani Lacuna Pangan. Muli po, congratulations po sa ating mga kasama, kay Mayor Hani Lacuna at kay Vice Mayor Yul Sebo Nieto. Maraming salamat po. With that, Your Honor, may I move to dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There's a motion to dispense the period of discussion, debate, and amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, may I move to approve draft resolution number 8354, a resolution strengthen Manila's global competitiveness and quality of life in response to its current standing and the recognition of other Philippine cities in the 2024 Oxford Economics Global Cities Index as per basic papers. There's a motion to approve the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor. Councilor Uno Lim. Your Honor, nais ko imungkahin ng ating humakasama na narito po sa kasalukuyan ay maging pangunahing may akda rin po. At siyempre po, kasama rin ho ang ating Vice Mayor Yul Sebo Nieto at sana po ang mga kopya ho ng nasabing resolusyon ay ipadala sa mga kasama rin ho nating mga
lungsod na nagwagi. Bawat isa. Salamat po. Mr. Secretary, please take note of the manifestation by Councilor Unolim. Yes, Your Honor. Next is draft resolution number 8355. A resolution